Hello. Good morning din. Ay, ang saya. Ang dami nga. Naiyak ako kay ano eh. Pero maganda kasi talaga yung experience ng encounter. Ako, iko-compare ko yung life ko like a puzzle. Jigsaw puzzle siya, no? So, tinatry kong buuin yung sarili kong puzzle as me. Ako yun, no? Tapos, bakit hindi ko siya mabuo? May mga missing pieces sa buhay ko na hindi ko alam na hindi ko masosolve kung ako lang. So, sabi ko, hindi ako makumpleto kasi tinatry kong ibuo sa sarili kong strength, sarili kong paraan, sarili kong pride. Lalo na yung pride, hindi ka makaget over sa bitterness sa buhay, kung ano man yung mga pains na dumating sa buhay mo, parang lagi mo siyang dala-dala. Natanggap mo nga yung Lord, pero dala-dala mo siya kasi hindi mo siya ganong naintindihan. So yung puzzle as me, hindi ko siya talaga makumpleto. Nag-pray man ako, no? Nag-pray ako, pero dahil sa encounter, nalaman ko na may mga humaharang eh. Kahit nagdarasal ako na, sige na, in your favor, oh Lord, bigyan mo sa akin yung desires ng heart ko, ganyan. Pero sa encounter, nalaman ko talaga kung ano yung mga magiging obstacles dun sa prayers mo na yun. So, naging clear sa akin during the encounter na you have to surrender. You have to surrender, tapos you let God heal you talaga. So, yung missing pieces sa akin ngayon, hindi ko siya binuo na ako lang. Si Lord pa yung nag-create, finorm niya yung missing pieces na yun, finorm niya sa akin. Siya pa naglagay, binuo niya ako, kinumpleto niya ako, now you realize na hindi mo kaya. Hindi mo kaya na ikaw lang. Kailangan mo siyang maging sandalan mo. Ganon. So now, parang the more, sabi nga nila, knowing God is the beginning of wisdom. Correct. Doon mo lang maintindihan talaga na yung alam mo sa mundo is not enough. Yung alam mo na akala mo tama is not tama sa standards ng Lord. So you have to ibigay mo yung sarili mo sa Kanya. You have to believe kung ano yung gusto niyang standards na masunod. Kasi hindi ikaw yung masusunod talaga. So during the encounter, na-open lahat. Pati yung mga tinatago mong pain, bitterness, sabi niya nga, parang iiwan mo na yun sa past para you can move forward. At yun nga yung pumipigil sa'yo na humarap, na mag-move sa forward. May umahad lang. So yun, give up lahat yun. Ngayon parang sarap huminga. Parang ang laki-laki ng lungs ko. Ang laki-laki ng lungs ko, ang laki-laki ng heart ko. Kasi nakakatulog na talaga. At peace sa gabi. Parang kahit na may sumakit man, recently may mga ganun. Sasaktan ka, pero hindi ka makakayanin. Tapos yung puzzle, as me, para siyang na-frame. Hindi lang na-frame pala, na-laminate. Na-laminate kung si Nomer meron siyang antivirus. Yung puzzle, nung nabuo ako, na-laminate. Nung na-laminate, tapunan mo ng soy, suka, patis, anumang maasim at mapapay. Hindi siya basta-basta mamamansahan, mababasa, magiging weak. Dahil sa kanya, yung mga soy na yan, maitim yan, di ba? Ketchup pa, sige ketchup. So, yun, kahit nabahusan ka, hindi basta-basta eh. Tapos, yung appropriate word is going home to the kingdom of God. I will always go back to this encounter to be reminded na pagka na-feel ka na feeling mo masya-shatter ka, yung puzzle mo, nawawala yung lamination, you can always go back to this encounter to remind you na mahal ka ng Diyos. Hindi ka niya kakalimutan. Huwag ka lang talagang magre-rely, titingin sa tao, magre-rely na ang world ibibigay sa akin ang gusto ko eh. Pero hindi talaga. Kasi ang Lord hindi nagbabago, ang tao nagbabago. So you can look up to people din, but hindi mo siya pwedeng ibigay yung buhay mo doon. Kailangan ibalik mo sa Diyos yung pagtingin mo at ma-remind ka na He is perfect. Lahat ng hihilingin mo, lahat ng gusto mo, lahat ng yun nga, God knows you very well, sabi. He knows what is best for you. So, huwag kang mapilit kung alam mo naman na hindi naman sa hindi mo alam kung bibigay niya or what. Pero He knows what is best eh. Bago ka pinanganak, sabi, kilala ka na. O diba? Kilala na ako. Bakit pa ako mag-worry for tomorrow? Why? Hindi na. Diba? Alam na ng Diyos kung ano ibibigay sa akin eh. O di, you have to pray lang. Manali ka sa Kanya. You keep holding on to Him. And when He will give you
what is best for you. Yun talaga nagising ako doon sa encounter. So yung iba, ni-encourage namin talaga, ma-encounter, hindi enough yung nag-serve ka lang every Sunday. So nandiyan naman ako every Sunday, what's the difference? Ganun, di ba? Pero hindi, encounter with God, you get the one face-to-face experience with Him. Hindi siya biro talaga. So, makikilala nyo, hinimay-himay nga ako din eh, para akong corned beef. Binuksan ako, hinimay-himay ako, kinain ako pa isa-isa. Sarap. Hinimay yung pagkatao ko, so una kong inisip sarili ko, na-reflect ko yung sarili ko, ang dami kong magkukulang, ang dami kong iniisip, ang dami kong burden. Feeling ko may patatas akong sako dala-dala, araw-araw hindi nyo alam may dala kayong sako ng patatas. Sa encounter, binuhat na sa akin yung sako eh. Kasi binigay ko. Hindi ko, akin na nga yung sako, parang gusto mo pang magpakahirap sa buhay Hindi na, binigay ko na. Siya na ang nagdala sa akin. So the same as the footprints in the sand. Diba? Bakit Lord iniwan mo ako? Pero actually, binuhat niya ako, gano'n. At naglakad siya sa sand. So you see only a pair of footsteps. Yun, binuhat niya ako. So wala na akong patatas, itatanim na lang. Tapos, na-lift ako. Pag may sumakit sa akin, hindi ko siya nadidibdib na talaga. You know? Alam din ni Lord siya. Kilala ni Lord siya. So, si Lord ang bahala sa kanya. And ako, I have to give my life to Him then and trust my life to Him. Para bawal naman din mag-worry, di ba? Bawal mag-worry. So, Lord, ibigay ko yung buhay ko sa Kanya. And yun lang sa iba. Magandang experience mo talaga yun. So, encourage you na mag-join. Salamat. Maraming salamat po. Good morning.